Hello mga sangkay, welcome back sa aking channel. Ngayon kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, ako po pala si Sangkay Ricky, gumagawa ng mga basic tutorial, nagtuturo about sa pananahi, gumagawa ng mga video tungkol sa mga lugar na pinupuntahan ko. Ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng pattern ng blouse pambabae, teacher uniform 2025. Kaya naman para sa mga gustong matuto at nagsisimula pa lang sa larangan ng pananahi, tara, samahan nyo ako para makakuha kayo ng kunting kaalaman dito. Start tayo sa paggawa ng pattern. Gumamit tayo ng pattern paper. Ito naman yung ating mga gamit. Meron tayong tape measure, ruler, pintel pin, tailor chalk, meron tayong G-curve, gunting, tsaka French curve. Andito rin yung ating mga sukat na gagawan ng pattern. Okay? So, una natin gagawin, itatabi lang natin yung ating mga gamit. So, ngayon, gagawa muna tayo ng mga line. So, gamit tayo ng pintel pin para mas maliwanag yung ating paggawa ng pattern. So, mula dito sa taas, sukat tayo ng 2 in 1/2. Ngayon, ikukunik lang natin yung ating mga nilagay na sukat. Dito naman sa gilid, sukat tayo ng 1/2 inch. Ngayon, para makagawa tayo ng ating tacks, harap at likod, kunin natin ang kalahati ng ating armhole line at saka finish length. So, ang kalahati ay 7 and 1/2. Maglagay lang tayo ng guide. So, mula dito sa ating nilagay na guhit, mag-add tayo ng 1/2 inch magkabilang side. Pagkatapos, maglalagay tayo ng line. So, ang line na to, mga sangkay, ito yung ating guide para makagawa tayo ng ating tacks, harap at saka likod. Okay? Sukat na tayo ng ating bust. Ang ating bust ay 40. Magpa-plus tayo ng 2 inches. So, magiging 42. I-divide natin sa 4 equals 10 and 1/2. So, mula dito sa ating armhole line, baba tayo ng 1/2 inch. Dito tayo susukat ng ating bust. So, dito naman tayo sa ating waistline. Ang ating waistline ay 34 plus 2 inches. So, magiging 36. Divide natin sa 4, magiging 9 inches. Plus 1 inch na tacks, harap at saka likod. Dito tayo sa ating hips. Ang ating hips ay 40. So, mag-add tayo ng 2 inches. So, equals 42. Divide natin sa 4. So, magiging 10 and 1/2. So, okay na yung ating mga nilagay na guhit. Meron na tayong guhit sa ating bust, waistline, at saka hips. Gagamit tayo mga sangkay ng G-curve para pumurma yung ating magkaroon ng shape yung ating pattern. So, mula waistline hanggang bust. Mula naman hips hanggang waistline. So, ganyan yung paggawa ng pattern. Ngayon naman,
gagawa tayo ng ating tax sa likod. Ito yung nasa taas na line, ito yung ating guide para magagawa tayo ng tax sa ating likod. So kunin natin yung kalahati, 5 inches, kalahati. Sukat tayo dito ng 5. Dito din sa baba, sukat tayo ng 5. Tapos maglalagay tayo ng guhit. So dito sa line na to, ito yung ating magiging guide. Maglalagay tayo ng 1/2 inch magkabilang side. So ngayon, ipupurma natin yung ating tax. So meron na tayong may tax na tayo mga sangkay sa ating likod. Ngayon naman, gagawa tayo ng tax sa ating harapan. So ang ating bus distance ay 7 1/2. Hatiin natin ng 7 1/2, magiging 3 3/4. Dito na tayo sa baba. Ito yung ating magiging guide para sa ating tax sa harap. Sukat tayo ng 3 3/4. Mula naman dito sa ating line na to, sa armhole line, baba tayo ng 1 inch. Dito tayo susukat ng 3 3/4. So dito sa baba, ganoon din ang sukat na ating ilalagay. Ngayon, maglalagay na tayo ng line. So, ganoon pa rin yung ating gagawin. Sukat tayo ng tag 1/2 inch sa magkabilang side. Iporma lang natin yung ating tax. So ngayon mga sangkay, meron na tayong tax, harap at saka likod. Okay? Ngayon naman, dito naman tayo sa baba. Para sa ating prompt, ito yung finish ng ating back. Para naman sa ating prompt, mag-add tayo ng 1 1/2. Tapos gamit tayo ng G-chord para pumurma yung ating laylayan. Pagkatapos, mag-add tayo dito ng 2 inches para sa fold allowance. So gamit din tayo ng G-chord. I-connect lang natin dito yung pinakadulo. So meron na tayong fold allowance, harap at saka likod. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa taas, sa may shoulder. Ang ating shoulder ay 16. I-divide natin sa dalawa, so magiging 8 inches. Mag-a-add tayo ng 1/2 inch para sa sewing allowance. Para naman sa ating neckline sa likod, sukat tayo ng mga 3 1/2. Angat lang tayo dito ng 1 inch. Dito naman, baba tayo ng 1/4. Maglagay tayo ng line sa ating shoulder. Okay? Ngayon, ang sukat natin dito ay 8 1/2 kasama yung sewing allowance. Ibaba lang natin, bawasan natin ng 1/2 inch. So, magiging 8 inches.
I-connect lang natin sa ating shoulder. Pero ang guhit natin hanggang gitna lang. Ngayon gagamit tayo ng ating G-curve. Ipopurma natin yung ating armhole. Ito yung ating armhole sa likod ng ating pattern. Okay? So, ganyan. Ngayon naman, para pumurma yung ating neckline sa likod, gamitin din natin ang G-curve. So, okay na mga sangkay. Meron na tayong back, armhole, at saka neckline. Para makagawa tayo ng ating front neckline at saka front armhole, ikakat muna natin yung ating pattern. So, ang ating cutting hanggang mga 2 inches lang. Ngayon, i-fold natin ng mga 1 inch yung ating pattern. Maglalagay lang tayo ng marking sa magkabilang dulo. Maglagay lang tayo ng line. Mula dito sa ating back armhole, sukat tayo ng mga 3/4. Ito yung ating magiging guide sa ating front armhole. So, meron tayong back at saka front. Ngayon naman, dahil may style yung pattern ng picture uniform pang bandi, mula dito sa ating neckline sa back, sukat tayo ng mga 4 inches. Yung iba dahil gusto nila ng hindi sila na ayaw nila ng masikip sa may neckline, mas bababa gusto nila. Pero tayo, ang gagawin natin hanggang 4 inches lang tayo. So mula dito sa ating line na to, sa guhit, sukat tayo ng 1 inch paloob. Pagkatapos mula sa ating guhit na to, baba tayo ng mga 3 1/2 para sa first button. So, andito yung ating first button. Tapos, i-connect lang natin. Maglagay lang tayo ng line. Ngayon, ipupurma natin yung ating neckline sa harap. So, ganyan mga sangkay yung paggawa ng pattern. Kaya naman, kung gusto nyo may cutting yung ating harap, kunin lang natin yung kalahati ng ating front armhole. Sukatin natin yung buo. So, ang kalahati ay 4 1/4. At dito yung 4 1/4. Gamit tayo ng G-curve. So, ganyan mga sangkay. Meron na tayong cutting sa harap. Okay? So, balik tayo dito sa baba. Gagawa tayo ng slit. Mula dito sa ating finish line, asukat tayo ng mga 2 1/2 para sa ating slit.
So ito yung ating guide sa slit ng ating blouse. Para naman sa allowance sa side, mga 3/4 hanggang 1 inch yung ating allowance. Tayo dahil ayaw natin ng medyo ng malaki, 3/4 lang yung ating ginawa na allowance. Dito medyo ilalampas lang natin ng konti. So nakaganyan dapat. Kailangan pag nag-cut tayo ng tela, mga sangkay, dapat nakaganyan. Ganon din dito sa baba. Dapat may overlap siya, mga half inch. Okay? So okay na mga sangkay yung ating pattern. So, ngayon ikakat natin para makagawa tayo ng pattern sa ating sleeves at saka collar. So ito yung ating gagamiting pattern para sa ating sleeves. Ikat lang natin. Ngayon ipo-fold natin sa dalawa. Ang sukat ng ating sleeves ay 7 1/2. Pagkatapos mag-add tayo ng half inch para sa sewing allowance. Mag-add tayo ng 2 inches para naman to sa fold allowance. So ngayon maglalagay tayo ng line. Ngayon, kunin natin ang kalahati ng ating sleeves. Ang kalahati ay 4 inches. Baba tayo ng 1 inch. Dito tayo maglagay ng line pataas. Ang ating armhole ay 17. So, ang kalahati ay 8 1/2. Mag-add tayo ng half inch para sa sewing allowance. So, magiging 9 inches. Ngayon naman, maglalagay tayo ng line. So, 9 inches, hatiin natin sa dalawa, 4 1/2 ang kalahati. Dito naman, para pumurma yung ating armhole, baba lang tayo ng mga 3/8. Taas tayo mga 3/8 din. Gamit tayo ng tailor choke. Idiretso lang natin dito sa dulo. Gamitan natin ng pintel pin para malinaw. So yan, meron na tayong armhole. Ang ating sleeve length, sleeve width pala, ay 6 1/2. So andito ang 6 1/2. I-connect na natin. So ikat muna natin dito.
Pagkatapos, i-fold natin yung ating pattern. I-fold natin yung fold allowance. So, saka natin ikakat. Ngayon, diretso lang natin yung ating line. Ito naman yung ating guide para sa ating front. So, ikakat lang natin yung back para yung ito yung ating magiging front. Ito naman yung ating back. Okay? So, okay na yung ating pattern ng sleeves. Sunod natin gagawin yung ating collar. Gawa muna tayo ng line. Sukat tayo ng 3 3/4. Maglagay tayo ng line. Sukat tayo ng 1 1/4 para sa ating bangkito. Maglagay tayo ng line. Ang ating neckline ay 16. So, hatiin natin sa dalawa. Kalahati ay 18. Ay 8. Bawasan natin ng 3/4. Magiging 7 1/4. So, dito natin ipoporma yung ating bangkito. Ngayon naman, para may forma yung ating bangkito, mag-list tayo ng 1/4. Tapos dito, sukat tayo ng 8. I-connect lang natin dito sa ating bangkito. Lalagyan natin ng 40 ang ating collar. Mag-list tayo ng 1/4, baba at saka taas. Gamit tayo ng French curve. So, meron na tayong Trobinized collar. Ngayon, pwede natin i-cut. So, ito na yung ating Trobinized collar. Ito naman yung ating body. Ito naman yung ating sleeves. Okay? Ganun lang mga sangkay ang paggawa ng pattern. Sana'y nakapagbahagi tayo ng kunting kalaman sa ating mga viewers at subscriber. Maraming salamat sa inyong panonood. Ngayon, kung meron kayong katanungan o suggestion, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Hello mga sangkay, welcome back sa aking channel. Ngayon, kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, ako po pala si Sangkay Ricky, gumagawa ng mga basic tutorial, nagtuturo about sa pananahi, gumagawa ng mga video tungkol sa mga lugar na pinupuntahan ko. Ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng pattern. Pattern ng blouse pambabae, teacher uniform 2025. Kaya naman para sa mga gustong matuto at nagsisimula pa lang sa larangan ng pananahi, tara, samahan nyo ako.
para makakuha kayo ng kunting kaalaman dito. Start tayo sa